Sa iba pang balita, 3 ahensya ng gobyerno nagsani-pwersa para paigtingin ang mga programang supplementary feeding at early childhood care and development intervention package ng pamahalaan. Ito'y kasunod ng ulat na umaabot na sa mahigit 300 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas kada taon dahil sa malnutrisyon. Ang ulat mula kay Sweden Velado via phone patch. Maraming salamat, Audrey. Ang stunting o pagkabansot ang pinakalaganap na uri ng undernutrition na may permanenteng epekto sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. Dahil dito, 628 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas kada taon. Sa pinakahuling datos na inilabas ng ulat na Cost of Hunger Philippines, mahigit 160 billion pesos ang nawala sa ating gross domestic product dahil sa hindi pagtatapos ng pag-aaral ng mga manggagawang ng pagkabansot. 160 billion pesos na dahil sa premature death o maagang pagkamatay ng mga bata noon na dapat sana ay parte na ng workforce natin ngayon. Habang mahigit 1 bilyong piso ang naging karagdagang gasto sa edukasyon para sa pag-ulit ng grade level ng dahil sa malnutrition. Ang problemang ito kasi sa kalusugan ay nakaka-apekto sa cognitive development at workforce productivity ng mga bata. Kaagapay ang Department of Health inilusad nitong Hulyo ang Early Childhood Care and Development Intervention Package para sa first 1,000 days ng sanggol. Ang Department of Social Welfare and Development maglalaan ng 3.4 million pesos para sa panukalang 2017 budget upang magamit sa kanilang supplementary feeding program. Samantala, isinama na rin ng kagawaran ng edukasyon sa K-12 curriculum ang pagtuturo ng kahalagahan ng eksklusibo at tamang paraan ng breastfeeding dahil dito agad nakakakuha ng tamang nutrisyon ang mga sanggol. Para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.